Baguio? O Batangas? Okay. Okay. Sapa? Bulacan? Muntinlupa? Paranaque? Mandaluyong? Mandaluyong, labas o loob? Pareho? Kalawakan? Ha? Sorsogon? Wow, Sorsogon. Bicol? Ha? Samar? Pangasinan. Pangasinan, sinabi ko na. Okay. Ilocos? Okay. Okay. As I said, this is just the beginning. Okay? So, EDSA of February 1986 was in EDSA, of course. But who knows the next big gathering that will effect the change that we want to take place will happen here in front of COMELEC. Diba? Kaya, mas maganda pa to. Okay. Happy rin po ako dahil pag ako'y nagbibisa dito, kadalasan nag-iisa po ako, pero nandito po ngayon si Father FBR. Ito, nakikita niyo po, kamukha po niyan FBR. At isa po rin pare si Father Rudy Abaw. Okay. It's not easy to gather priests here, not that they don't want to be part of this effort, but they are actually with us in spirit. Marami na pong paring nalilito dahil kailangan rin pong tulungan ng simbahan na kumilos ng maayos. Kailangan. Kaya mga obispo, pagdasal niyo po ang mga obispo. Pagdasal niyo kaparian. Pero dito, parang mas matapang ang mga madre kasi ilan ang madre dito? Taas ang kamay. Ang dami pong madre, palakpakan ng mga madre. Okay. At hindi lang po mga karamihan tayo dito mukhang middle class, tama ba? May pagka middle class karamihan dito. Pero may 300 urban poor from the Urban Poor Associates. Sumigaw nga Urban Poor, sigaw kayo! Yun po Urban Poor. Okay. Kaya tayo po ay iisang bansa, iisa ang diwa, iisa ang puso, iba-iba ang kulay ng balat, pero wag na nating tingnan yon dahil uso na po ang glutathione at di ko alam ba't kayo nagpapaputi, wag na masyado. Pero ang mahalaga po ay ang kulay ng ating mga puso. Ang pinaghandaan ko pong pagninilay tungkol sa kalungkutan at kasayahan. Ang buhay natin po ay malungkot at masaya. Kaya kanina, sabi ko, malungkot ang September 21, pero masaya pa rin ang September 21 kasi mukhang ito na po ang simula ng pagbagsak ng COMELEC. Ito na rin po ang simula ng pagpapabasura ng Smartmatic. We don't need a foreign company. Okay? I don't know what it takes to get rid of a fake company that claims to provide reliable technology to count votes properly. Talaga ba, Smartmatic? Talaga ba, COMELEC? Marunong tayong lahat umiyak at humalakhak. Nung nakaraang, ang September po ay buwan ng pag-iyak. Ngunit buwan rin po ito ng paghalakhak. Noong September 14, ating ginunita ang krus ng ating Panginoon. Unless we recognize Jesus hanging on the cross, we don't know what Christianity is all about. Our people once again are being crucified by a
by a government of pilots, heralds, and persecutors of the weak. Yan lang naman kaya nilang i-persecute ang mga mahihina. Ngunit ang September 14, exaltation of the cross, hindi lang malungkot, ito po'y masaya rin. Dahil ang krus ng ating Panginoon ang nagbibigay ng lakas at kaligtasan sa atin. Nung sumunod na araw, September 15, Our Lady of Sorrows, umiiyak ang ating mahal na ina dahil sa 7 dalamhati na kanyang naranasan. Ano ang mga dalamhati ng ating bansa? Hindi lang po 7. Pero ang number 1 dalamhati, itong gusaling ito. Number 1, kasi kung hindi dahil sa gusaling ito at yung mga nasa loob dito, wala si Bongbong sa Malacanang. Salamat sa mga magnanakaw ng boto sa Comelec at Smartmatic. Ang anak ng diktador ay ibinalik ng kanyang tatay. Wala namang ibang magbabalik niyan kundi ang diktador na ama na buhay pa ang asawa ng diktador. Napakadaming dalamhati ng ating bansa. Ngunit parang hindi na marunong umiyak ang maraming Pilipino. Hindi masamang umiyak. Dahil kapag ika'y lumuha, ang luha mo ay uhugasan ang iyong mga matang nalalabuan at hindi makita ang katotohanan. Mahalaga ang luha. Kasi ang luha ang nagbubulgar ng katotohanan ayaw nating tingnan at madalas pinagtataguan na rin ang mga matitigas puso at sakado ang isipan. Ngunit ang September 15 rin ay ang araw na si Maria nagsabi, sa kabila ng aking kalungkutan, Panginoon, hindi mo ko iiwanan, hindi matatapos ang aking kalungkutan sa kalungkutan dahil alam ko ang pangako mo sa iyong anak. Siya'y mabubuhay at siya ay magliligtas sa lahat ng kanyang pinangakuang iligtas niya. Malungkot rin ang September 11, birthday ng tatay ng anak ng diktador, birthday ng diktador. Masaya ba kayo September 11? Yung mga pinanganak before September 11, katulad ko, September 11, ano bang date yung, basta kung kailan siya pinanganak, hindi natin siya katintanda. Pero lahat po tayong mga sinakop ng batas militar, pinilit na ipagdiwang ang araw na ito, araw ng diktador. Dapat yan, ilagay sa kalendaryo. Araw ng diktador. Hukayin at tanggalin sa libingan ng bayani. Hukayin at tanggalin ang mga peking bayani. Naalala nyo nangyari kay Generalismo Franco ng Espanya. He was the dictator of Spain. But he was buried in their what corresponds to their libingan ng mga bayani. Issue is Smartmatic na libingan ng mga bayani. Hinukay po at inilipat si Generalismo Franco. Okay. September 21 ngayon ang simula. At patulog na natin ang sinimula nila General Rio sa kabila ng edad, sa kabila ng katatayuan ng mga tumatandang mga general at mga bayani na nagtataya ng oras, ng kakayahan, ng bulsa para sa ating bayan, nabubuo ang isang kamalayan at kamulatan na sa muli, nasabihin ko, magpapabagsak
sa walang kwentang Comelec.